gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinagkaisa ng katawan ni Jesucristo, ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal. Kami nawa ay mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan. Mahal kong kaibigang gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa simbahang rini tungkol sa iyong pag-ibig, at lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tayo pong lahat. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na sa Diyos ay may takot, siyang sumusunod
ng buong alindog. Ang kaniyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Tugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kaniyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Tugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Tugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tumayo ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaon, ay sinabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kaparirito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao, sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nandyan sa barangay, sa lahat ng mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan via online at nakakapakinig ng ating banal na misa
Lahat po kayo ay kasama sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos tayong turuan ni Jesus nitong mga nakalipas na araw kung ano ang mga katangian na dapat nating taglayin. Naalala niyo pa po ba? Yung mga nasa online, naalala niyo pa po ba? Yung tinuro sa atin nung Lunes, katangian ng isang taong simbahan. Nung Martes, naalala niyo pa? Yes, ang galing nung naka-blue. Katangian ng isang lingkod. Nung Miyerkules, naalala niyo pa? Katangian ng isang ng taong may pananampalataya. Ang galing pala talaga ng mga taga-Soledad, no? Bilib ako, naalala, no? Mula Lunes hanggang Miyerkules, iba't ibang katangian ang tinuro sa atin ni Jesus. Noong Huwebes at kahapon, tinuro naman sa atin tungkol sa katapusan ng buhay. No? Para saan ba yung mga katangiang iyon? Para siyempre, sa katapusan, makapiling natin ang Diyos. Kapag meron ka ng mga katangiang iyon. Ngayong araw na ito, katangian naman ng Diyos ang kanyang ipapakilala sa atin. Katangian ng Diyos. At ginamit ni Jesus ang isang imahe ng isang hukom para ipakita ang kakaibang katangian ng Diyos. Sabihin niyo nga po, hukom. Isa pa. Alam niyo po ba kung anong hukom? Yes, in English lang natin no, di ba? Sabi ko na mga Inglesero mga tao dito ba't ba tayo nagtatagalog mas? No? Judge, yes, isang hukom, isang humahatol, isang nagbibigay ng hatol. At ginamit ni Jesus ang imahe ng hukom para ipakita ang kakaibang katangian ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo, hindi daw natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang ang hukom na ito. Minsan, may isang babaeng balo ang balik ng balik sa hukom para humingi ng katarungan. Makailang beses na tinanggihan ng hukom ang babae sa kanyang hinihiling na katarungan. Ngunit isang araw, naisip ng hukom na ibigay na sa babaeng balo ang hinihingi dahil sa kanyang sobrang pangungulit. Dahil ang kulit-kulit na, dahil balik ng balik itong babaeng balong ito, sa huli, kahit masama ang hukom, ibinigay niya ang kanyang katarungan sa babae. Ito po ang katangian ng Diyos na nais ipakita ni Jesus, isang katangiang mapagbigay. Sabihin niyo nga, mapagbigay. Mapagbigay ang Diyos. Isang katangian ng Diyos ayon kay Jesus ay ang pagiging mapagbigay. Sabi ni Jesus, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. May tatlong bagay tayong pwedeng pagtuunan ng pansin sa katangian ng Diyos na mapagbigay. Tatlong bagay. Una, sabi ni Jesus, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan. Sabihin niyo nga po, katarungan. Ganyan ang Diyos. Mapagbigay ng katarungan. Ibig sabihin, ang binibigay ng Diyos ay kung ano ang makatarungan. Take note, makatarungan ang Diyos.
nagbibigay ng katarungan. Kung ang hinihingi ay kayamanan, pero ang tao hindi nagtatrabaho, ibibigay ba ng Diyos? Hello, sagot. Bakit? Hindi makatarungan. Oh, 'di ba? Malinaw, hingi ka ng hingi ng kayamanan. Lord, sana yumaman ako. Pero hindi ka naman nagtatrabaho, kahit anong hingi mo, ibibigay ba ng Diyos? Kung dasal ka ng dasal ng kagalingan, pero wala kang tigil magbisyo, ibibigay ba ng Diyos? Marami sa atin, dasal ng dasal, Lord, good health. Lord, ilayo kami sa sakit. Lord, gawin kaming malusog. Pero, hala, sige, inom. Sige, hala, lantak ng mga matataba. Sige, kain ng bawal. Ibibigay ba ng Diyos ang iyong dasal? Mapagbigay, pero makatarungan. Kung ang panalangin mo ay makaahon sa kahirapan, no? Lahat naman tayo, di ba? Lord, talisin mo na sana, hindi na ako nagigipit. Lord, tulungan mo ako. Hirap na ako. Kung yan ang dasal mo, pero wala kang tigil sa kakautang at wala kang tigil sa kaka-online shopping, ibibigay ba ng Diyos? Oh, dumaan lang yung 11:11. Na-check out mo na ba yan? Tapos dasal ka ngayon, 16, Lord, wala na akong pangsaing. Oh, inuna mo yung pangkilay at pang lipstick mo eh. Tapos ngayon, walang pangsaing. Ano po? Ibibigay ba ng Diyos? Malinaw ang sinabi ni Jesus. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang. Pangalawa na sinabi ni Jesus, ibibigay ng Diyos kung ano ang makatarungan sa kanyang hinirang na dumaraing araw-gabi. Sabihin nyo nga po, daing. Yan. Ang tao, magaling dumaing. Tama ba? Wala tayong tigil sa kakadaing. Tingnan nyo nga, kaya tayo balik ng balik sa pagdadasal, balik ng balik sa simbahan kasi hindi nauubos ang ating daing sa buhay. Kailangan mo nito, gusto mo nito, bigyan ka ng ganito. Wala tayong katapusan. Pero okay lang yon. Hindi sinasabi ng Diyos, huwag dumaing. Yan nga ang sinasabi ng Diyos, dumaing araw-gabi. Magdasal araw-gabi. Humingi araw-gabi. Ang masama, gusto mo lang bigyan ka, pero ayaw mong dumaing. Gusto mo lang ipagkaloob sa iyo ang kagustuhan mo, pero ayaw mong magdasal. Gusto mo pagpalain ka, pero ayaw mong sumimba. Hello, yung mga nasa barangay dyan, baka naman, andito ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya na ang lumapit sa atin. Siya na ang bumisita sa atin. Baka naman pwede mong saglitin. May hiling ka, di ba? Ayaw mo nang maging mahirap? Dumaing ka naman. Sumaglit ka dito sa ating simbahan. Gusto mong pumasa sa board exam? Aba, sumimba ka naman. Magdasal, dumaing, araw-gabi. Gusto mong matapos ang iyong pagdurusa? Ayan ang Poong Jesus Nazareno. Sulyapan mo man lang, saglitin mo man lang, dumaing araw-gabi. Ang sinasabi ni Jesus,
mapagbigay ang Diyos, pero kailangan mong dumaing. At ang pagdaing, araw-gabi. Minsan tayo madaing, oo. Pero isang beses lang sa isang linggo. O sige na nga, payag na. Kesa naman yung iba, isang beses sa isang buwan. Isang beses sa isang taon. O kung hindi pa magba-birthday, o hindi pa magkakasakit o mamamatayan, hindi pa dadaing. Yun ang malungkot na kwento. Pwede ka na ngang dumaing, ayaw mo pang gawin. Ang Diyos mapagbigay sa mga dumaraing araw-gabi. Pangatlo, sabi ni Jesus, mapagbigay ang Diyos bagamat tila natatagalan. Sabihin nyo nga, natatagalan. Ganyan ang Diyos. Mapagbigay pero kailangan mong maghintay. Sabihin sa katabi, maghintay. O, di ba tutulog na? O, pangatlo pa lang ako no? Di ba sabi ko, pag pang-apat dapat, saka matutulog, tayo ganyan, no? Wala tayong pasensya. Gusto mong pagbigyan, pero ayaw mo namang makinig. Ang Diyos mapagbigay, pero kailangan mong maghintay. Hindi laging isang kalabit makakahingi sa Diyos. Hindi alkansya ang Diyos na kapag gusto mong dumukot, meron kang mahuhugot. Dahil ibibigay ng Diyos ang ating kahilingan sa tamang panahon. Kaya maghintay. Matutong maghintay. Kung hindi pa binibigay ng Diyos, huwag mong sabihin, hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Ang gusto niya, maghintay. Kung hindi dininig ng Diyos, huwag mong sabihin, hindi sinagot ng Diyos ang dasal mo. Yun ang kanyang sagot. Wala. Ayaw mo lang yung kanyang sagot. Tama ba yon? Malinaw ba yon? Kung dasal ka ng dasal at hindi binibigay, yan ang sagot ng Diyos. Baka hindi para sa'yo. Huwag kang makulit. May ibibigay para sa'yo. Kailangan mo lang maghintay. Mga kapatid, ang pagbibigay, hindi basta-basta ginagawad. Ang hinihiling, hindi basta-basta ibinibigay. Kailangan ito ay makatarungan. Kailangan ito ay hingin. At higit sa lahat, kailangan itong hinihintay. Pero tandaan, ibibigay ito ng Diyos bagamat natatagalan dahil siya ay makatarungan. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mahabaging Ama, marapatin mo na inyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak. Aming Panginoong Jesucristo, lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanang taimtim tayong manalangin at ating sambitin. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya, naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa kabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din naman ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Para sa mga kapatid nating mga bilanggo, naway hindi maging hadlang ang mga bakal na rehas upang sila ay magbalik loob sa Diyos at matagpuan nawa nila ang pag-asa, ligaya at kalayaan sa paraang makabubuti para sa kanila sa tulong ng mapagpalang Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Pwedeng dumaing, pwedeng humiling, kaya sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong, sumusuporta at nagbibigay sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, pakinggan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ito sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo ngayon'y umaawit,
sumasamba, nananalig, umaasang diringgin ang bawat dalangin sa alay na ito'y nakalakil. Bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, umaasang dumudulog, sumasamba, umawit, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ginugunita ang mahal na soledad. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pagtulot sa tukso, at
iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ng Soledad at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na kaming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniaabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagi mo silang buhay sa iyong piling, alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.